Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1 Nanogram ating series, panoorin mo muna ito. Dito tayo na at magsimula. Hindi alam ni Hina kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi niya alam ang nararamdaman niya sa sitwasyon na ito. Inisip niya na umalis na lang, pero naalala niya na nasa kanya pa ang cellphone ni Chanotsu. Natulala si Hina at nag-isip. Maya-maya, kinumpronta na niya ang dalawa at umastang parang normal at tipikal na Hina. Pero alam natin na sa loob niya, nadudurog na siya. Sumigaw si Hina at sinabing, "Hoy, Taiki Inamota. Ano ang ginagawa niyong dalawa, ha? Mukhang may ginagawa kayong kakaiba. At bakit sa ganitong oras pumupunta si Chanotsu sa inyo at sinasabi mo pa na welcome back? Kailangan ko ng paliwanag sa inyong dalawa." Nagtinginan sina Taiki at Chanotsu at napagdesisyonan nilang sabihin ang lahat kay Hina. Sinabi ni Taiki ang sitwasyon nila ni Chanotsu at kung bakit sila magkasama sa bahay. Humingi rin ng tawad si Taiki at sinabi kay Hina, "Alam kong suportado mo ako kay Chanotsu at gusto mong kami ang magkatuluyan, pero itinago ko pa rin ito sa iyo." Sumagot si Hina at sinabing, "Sa totoo lang, shock talaga ako ng sobra dahil akala ko may tiwala ka sa akin. Akala ko pa naman isa tayong matalik na magkaibigan." Sobrang nadismaya si Taiki sa sarili niya dahil sa mga desisyong ginawa niya, lalo na ang hindi pagsabi kay Hina ng sitwasyon nila ni Chanotsu. Sinabi pa ni Hina, "Hay nako, nag-alala pa naman ako sa iyo dahil nahulog ka sa isang sobrang sikat na babae, kasi alam kong wala ka namang pag-asa sa kanya. Pero tingnan mo nga, magkasama kayong umuwi at nag-e-enjoy palagi." Pagkatapos nito, nilagyan niya ng libro ang mga binti ni Taiki at sinabing, "Papatawarin kita kapag natiis mo yan ng 5 oras." Nabigla si Taiki. Nagsalita ulit si Hina habang nakadagan ang mga libro sa paa ni Taiki. Sinabi ni Hina, "Pero alam mo, naiintindihan ko dahil hindi lang naman ikaw ang involved. Kadamay din dito si Chanotsu, kaya alam ko kung bakit ayaw mong ipaalam sa mga tao. At kahit sabihin ko pang tutulong ako, wala rin naman akong magagawa para sa inyo. Pero, dapat ka pa rin magdusa at maparusahan dahil nainis ako sa iyo." Tumingin sa kanya si Taiki at sinabing, "Hina, salamat ha." Natameme si Hina at hindi niya alam ang sasabihin. Kaya inasar na lang niya si Taiki at sinabing, "Mahina ka talaga. 2 buwan na kayong magkasama, pero wala ka pa ring progress sa kanya. Torpe ka talaga." Lumipas ang ilang oras at hamina na ang ulan kaya nagpa siya nang umuwi si Hina. Habang naglalakad, sinabi niya, "So magkasama pala sila araw-araw at sa iisang bahay pa. Kaya pala napapansin ko na naging close sila. Simula't una pa lang, patay na si Taiki sa kanya. Pero paano nagagawa ng isang babae tumira sa isang bahay kasama ang isang lalaki kung hindi niya rin ito gusto, di ba?" Sa kaiisip tungkol kay Taiki at Chanotsu, muntik na siyang mabangga. Nag-sorry si Hina, pero nagulat siya dahil poste pala ito. Dito na-realize ni Hina kung ano ang nangyayari sa kanya at napaisip kung ano ang mabigat sa dibdib na nararamdaman niya. Kinabukasan sa eskwelahan, nag-e-ensayo si Hina. Pero halata pa rin sa kanyang mga mata ang halo ng lungkot. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba itong kakaibang nararamdaman niya. Pero, as always, kahit malungkot siya, pinilit pa rin niyang umastang normal sa harap ng maraming tao at itago na lang ang nararamdaman niya. Pinuri siya ng mga tao at sinabing, "Isa kang superstar, at sure kami na maipapanalo mo ang lahat ng ito." Sumagot si Hina, "Syempre. Ako si The Great Hina, kaya wag kayong mag-alala." Habang nagsasalita, napatigil siya dahil napatingin siya kay Chanotsu, bigla na namang nakaramdam ng bigat sa dibdib niya. Napansin siya ng kasamahan niyang nakatulala at tinanong kung okay lang siya. Sumagot naman si Hina, "Teka lang ha, pahinga lang ako saglit." Pumunta si Hina sa isang lugar na walang tao para mapag-isa at doon na lang siya nag-practice ng kanyang mga galaw. Sinabi niya sa sarili, "Muntik na akong magkamali sa isang move. Kailangan ko pa i-dedicate ang focus ko sa mga maliliit na detalye hanggang tuluyan ng masanay ang katawan ko sa bawat galaw." Sinabi pa niya, "Napakataas ng expectation nila sa akin, kaya kailangan hindi ko sila mabaigo." Inisip ni Hina, paano kung pumalpak ako at magkamali sa contest? Agad siyang natauhan at sinabing, "Sobrang lalim na naman ng mga iniisip ko. Hindi ko kailangang kabahan, ako si The Great Hina. Kaya ko to." Bumababa na siya sa hagdanan pero halatang may lungkot pa rin sa mga mata niya. Dito napansin niya si Taiki. Lalapit na sana siya ngunit nagdalawang isip,
pero nag-ipon ulit siya ng lakas ng loob para umasta ng normal. Maya-maya, lumapit siya at ginulat si Taiki, sabay sabing, "Ano ang ginagawa mo ha?" Napasinghap si Taiki at sinabing, "Wala. Wala ito." "Wow, isa na namang sekreto, Taiki?" tanong ni Hina. "Hindi, no," sagot ni Taiki. "Tumalon ako at namali ng landing kaya nabali ang kuko ko sa paa." "Yuck, ew, tumigil ka. Ayaw kong marinig yan," sagot ni Hina. "Kaya nga sinabi kong wala lang kasi alam kong ayaw mo sa mga nakakadiring bagay," sagot ni Taiki. Bigla namang nag-alala si Hina at sinabi kay Taiki, "Huwag mong kalimutang i-disinfect ha, para hindi ka mapahamak, okay?" Maya-maya, napansin niya ang bracelet sa paa ni Taiki at sinabi, "Good luck bracelet yan, ah. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganyan." "Eto ba?" sagot ni Taiki. Balak sana niyang hindi sabihin, pero pinili niyang sabihin na lang lahat kay Hina dahil kaibigan naman niya ito. Sinabi ni Taiki na galing ito kay Chanatsu. Biglang natulala si Hina sa narinig niya, at halata na naman ang tinatago niyang lungkot sa mga mata niya. Bigla siyang nagtanong sa seryosong tono, "Taiki, nagde-date na ba kayo?" Agad namang itinanggi ni Taiki, "Hindi. Hindi. Walang romantic na bagay dito sa bracelet na ito. Promise lang naming dalawa ito dahil pareho naming gustong umabot sa nationals." Bigla na namang napatigil si Hina, pero pilit niyang tinatago kay Taiki at sa sarili niya na nasasaktan na siya. Natulala na naman si Hina, pero agad niyang binago ang awkward na sitwasyon sa pagsabi kay Taiki, "Wow, ang sweet niyo namang dalawa." Maya-maya, naglalakad si Hina pabalik sa gym, at ang iniisip niya ay ang mga sinabi ni Taiki at ang bracelet nilang dalawa ni Chanatsu. Sinabi ni Hina sa sarili, pareho sila ng goal ni Taiki at may pangako sila sa isa't isa. Siguradong kapag nahirapan silang dalawa sa training, ginagawa nilang lakas at motibasyon ang isa't isa. Sa mga sitwasyong yon, iisipin nila ang isa't isa. Ang sarap siguro sa pakiramdam na alam mong may kasama kang handang gawin ang lahat para sa gusto niyong marating. Pinalalakas nila ang loob ng isa't isa, siguro yun ang relationship na meron sila. Nagulat na lang si Hina dahil bigla siyang naluha dahil sa mga naiisip niya. Nagtataka siya at sinabing, "Ano ba ito? Bakit ako naiiyak bigla? Papalapit na ang tournament, hindi dapat ako maging sensitive. Kailangan kong harapin ang mga laban ko nang ako lang, mag-isa, dahil sanay ako at okay lang akong mag-isa." Lumipas ang ilang araw na halos hindi nagsasalita at napakalungkot ni Hina. Araw-araw, sinusubukan niyang maging okay, pero halata sa ating munting prinsesa na nahihirapan at sobrang nasasaktan na siya. Ilang araw ang lumipas, at sa eskwelahan, nag-e-ensayo si Hina. Sa unang pagkakataon, nagkakamali siya sa kanyang mga moves. Nagdulot ito ng pagkagulat sa mga kasama niya, lalo na sa kanyang coach. Tinanong siya ng coach kung ayos lang ba ang pakiramdam niya at kung may sakit ba siya. Pero nagdahilan si Hina at sinabing wala siyang tulog dahil nanood siya ng TV magdamag. Pinagsabihan siya ng coach niya na napaka-importante ng tulog. Napansin din ni Nakasahara at Taiki na may kakaiba sa galaw ni Hina, parang may mali sa kanya ngayon. Hindi nila maisip kung bakit. Sinabi ni Taiki, kahit gaano pa siya kabado, palagi pa rin siyang nakakagalaw ng sobrang flawless. Habang nakatingin si Taiki kay Hina, napatingin din si Hina sa kanya, kaya nag-hello si Taiki, pero hindi siya pinansin nito. Tinanong ni Taiki si Kasahara, dahil ba ito sa 300 yen na hindi ko binayaran sa kanya dahil sa pagtulong niya sa akin? Siguro, sagot ni Kasahara, o baka galit siya sa'yo. Naglalakad si Hina at sinabing, okay, clear. Baka kapag nakita ni Chanatsu na may kasamang ibang babae si Taiki, baka lumayo ito. At dahil magkasama sila lagi ni Chanatsu, hindi naman nakailangan ni Taiki ng tulong ko dahil nandyan naman si Chanatsu para sa kanya. At higit sa lahat, ayoko silang maistorbo. Ngumiti ulit si Hina at piniling magpanggap na okay. Sinabi niya sa sarili, siguro, itigil na namin ang pagiging matalik na magkaibigan ni Taiki. Mukhang napilitan ng lumayo si Hina sa ating bida dahil sa damdamin niyang hindi niya maintindihan. Ilang oras ang lumipas at nag-ensayo muli si Hina, ngunit dumadalas ang kanyang mga pagkakamali, bagay na hindi naman karaniwan. Kaya sinabi ng mga kasamahan niya na magpahinga na muna siya. Sobrang apektado pa rin si Hina, pero, as always, tinatago niya ito at umaastang normal at matatag sa harap ng mga tao.
Umalis si Hina para bumili ng inumin at napansin siya ng vice principal nila. Sinabi nito na nakita siya sa newspaper. Pinuri siya ng vice principal nila at sinabing siya ang pinaka-talented at magaling na gymnast na nakita nila. Tinanong ng vice principal kung kamusta ang mga routine training niya at pinaalalahanan siya na may paparating siyang tournament. Sagot ni Hina, kayang-kaya ko po, at maganda ang mga training ko. Sobrang natuwa ang vice principal sa kanya at sinabing, expected ko na yan sa anak ni the great hero Chico Chono, dahil nag-compete ito nationally. Abot ang daldal ng vice principal at pinaulanan siya ng papuri, pero sa huli napagod din ito at umalis. Dahil dito, lalong na-pressure si Hina dahil buong paaralan ay mataas ang expectation sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Hina sa sarili, wala namang espesyal sa akin, isa lang akong normal na high school freshman. Hindi niya mapigilan isipin si Taiki, sa mga ganitong sitwasyon na napre-pressure siya ng sobra, si Taiki lang ang kinakausap niya at pinagtitripan dahil ang tanging mindset nito ay to always move forward. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Taiki sa kanya, kaya natulala na lang siya habang naiisip ang masasakit na bagay na nakita at narinig niya tungkol sa kanila ni Chanotsu. Talagang sobrang apektado si Hina, kaya tumakbo na lang siya palayo at sinabing, kaya ko itong lagpasan ng ako lang mag-isa. Kinahapunan, nag-e-ensayo si Hina sa labas, at lumipas ang ilang araw na sobrang nagpersige at nag-focus siya sa kanyang training. Sa wakas, naibalik na niya ang dating flawless na mga galaw ni The Great Hina. Nabilib at nagalak ang kanyang mga kasama dahil napansin nilang mukhang okay na si Hina. Naglalakad paalis si Hina at masaya siya dahil nakapag-perform siya ng maayos at maganda. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nabangga siya ng isang nagmamadaling lalaki na nagdulot ng pagtapilok ng kanyang paa. Kinabahan siya ng sobra at nag-alala dahil sobrang sakit nito at malapit na ang kanyang tournament. Masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil dito. Sobrang nagpapanik na si Hina at hindi na niya alam ang gagawin niya, pero bigla siyang natauhan nang marinig niya ang boses ni Taiki. Tinanong ni Taiki, kaya mo bang tumayo, Hina? Natulala si Hina kay Taiki, habang si Taiki naman ay sobrang nag-aalala sa kanya. Kaya sinabi niya, ipapasan kita at dadalhin sa ospital. Tumanggi si Hina at sinabing, kaya ko to mag-isa, okay lang ako. Bigla niyang sinabi, hoy, Taiki, paano kung nakita ka ni Chanotsu sa sitwasyon na to? Nagtaka si Taiki at sinabing, ha? Sino bang may pakialam sa ganitong sitwasyon? Dagdag pa ni Taiki, palagi kang ang umaastang malakas at magaling, tapos ngayon mga walang kwentang bagay pa iniisip mo sa oras na to. Umalis si Kasahara para sabihin ang nangyari sa teacher nila. Sinabi ni Taiki kay Hina, ngayon, i-prioritize mo naman ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Halika na, aakayin kita. Dinala ni Taiki si Hina sa ospital. Pagdating nila doon, nabigla sila sa sinabi ng doktor na ayos lang si Hina at walang malalang nangyari sa kanyang paa. Sinabi ng doktor, baka kinabahan ka lang talaga ng sobra dahil malapit na ang tournament mo. Natameme si Taiki at sinabing, drama queen. Nainis si Hina at sinabing, kasalanan ko ba? Sobrang bigat kaya ng pressure sa akin. Hirap din ako matulog. Pero tulad ng tipikal na duo nila, syempre, mag-aasaran lang sila at pagtitripan ang isa't isa. Inasar siya ni Taiki, at nagbiro pa na niresetahan siya ng gamot, sinabing, sumanggot ka ng rugby 3 times a day, twice a day. Ilang minuto ang lumipas at naging seryoso na rin si Taiki. Sinabi niya, hindi tayo aalis hanggat hindi nawawala ang sakit sa paa mo. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Kaya nadakdak na nga si Hina. Ikinukwento ang mga pinagsasabi ng vice principal nila. Pero nagulat si Taiki nang marinig kay Hina ang, merong isa na sa tingin ko, hindi ko matatalo. Nabigla si Taiki dahil first time niyang marinig si Hina na aminin na may hindi siya kayang talunin. Napangiti si Hina at sinabing, first time ko din naramdaman yun eh. Talagang baliw na baliw sila sa kanya, maski ang mga judge. Napapikan si Taiki at sinabi, sino ba ang buwisit na judge na yun? Nakakainis. Sagot naman ni Hina, kaya nga naiinis din ako sa kanya. Pero sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit sobrang attracted at humahanga sila sa kanya. Hindi lang dahil sobrang talented niya, pero sobrang hardworking at masipag pa siya. Nai-intimidate ako sa kanya, parang gusto ko na lang tumakbo. Hindi alam ni Taiki na ang tinutukoy ni Hina ay silang dalawa ni Chanotsu, si Taiki ang judge,
at si Chanotsu ang isang taong hindi niya kayang talunin. Walang kaalam-alam si Taiki dito, kaya ang sagot niya kay Hina ay, pero lalaban ka, di ba? Alam kong hindi ka sesuko. Natural-born fighter ka. Alam kong ayaw mong natatalo at hindi mo hahayaan ang sarili mong tumakbo nang hindi lumalaban. Ganun si Hina na kilala ko. Nakatulala si Hina, hindi alam ang sasabihin o magiging reaksyon niya, kaya sinabi na lang, ngayon mas lalo akong nainis, at sinapak niya si Taiki gamit ang cold compress. Sumagot siya at sinabing, pero hindi ka mali. Umalis na sila sa ospital at naglakad ng magkasama. Sinabi sa kanya ni Taiki, wala ka nang magiging dahilan pag natalo ka, ha? Ang sagot naman ni Hina ay, hindi ako matatalo, ugok. Biglang naging seryoso si Hina at sinabi, Taiki, pwede mo ba akong I-wish ng good luck? Good luck, Hina, sabi ni Taiki. Biglang umaliwalas ang mukha ni Hina at ngumiti ng napakaganda. Sobrang saya niya sa sinabi ni Taiki, pero ang tipikal na Hina, itinago niya ulit ito at sinabing, ugok ka ba? Hindi ko kailangan ng suporta mo. Ilang araw ang lumipas at matagumpay na naipanalo ni Hina ang lahat ng prefectural qualifiers. Masaya si Taiki dahil, kahit alam niyang sigurado ang panalo ni Hina, nag-alala pa rin siya para sa kanya. Nahuli siya ni Hina na nakatingin, kaya siningil siya nito ng bayad ulit. Sumigaw si Taiki, tambak na utang ko sayo, at sagot naman ni Hina, joke lang. Simula pa lang ito ng kagandahan ko, kaya siguraduhin mong palagi kang nakatingin. Ang kanilang matalinong kaibigan na si Kasahara, na palaging nakamasid, ay patuloy na inaaral ang galaw ng bawat isa. Napansin niya ang kakaibang nararamdaman ni Hina, kaya't sinabi niya, ngayon, tingnan natin kung paano magre-react dito si Chanotsu. Kinagabihan, habang paakyat ng hagdan, nasalubong ni Taiki si Chanotsu at tinanong kung matutulog na siya. Tumango si Taiki, biglang sinabi ni Chanotsu na nakita niya si Hina sa klinik kanina. Nagulat si Taiki at tinanong kung may sinabi bang kakaiba si Hina. Sagot ni Chanotsu, wala naman, nag-thank you lang siya sa payo na ibinigay ko sa kanya. Sobrang bilib si Chanotsu kay Hina dahil, bilang isang freshman, naipanalo niya ang lahat ng prefectural qualifiers. Ngunit sinabi ni Taiki, hindi pa nga satisfied si Hina. Sobrang pursigido niya at bawat detalye, inaaral niya para maging flawless ang routine niya. Habang ngumingiti, idinagdag pa ni Taiki, isa siyang gymnastics fangirl. Nagulat at natulala si Chanotsu sa sinabi ni Taiki, dahil halos pareho ito ng reaksyon ni Hina nang nag-usap sila. Napaupo si Chanotsu at naisip, bagay silang dalawa ni Hina. Naisip niya na baka may gusto ang dalawa sa isa't isa at na baka siya ang nagiging sagabal dahil sa pagiging kasama niya sa bahay si Taiki. Kaya't tahimik niyang sinabi, sorry, Hina. Para lang talaga lahat to sa basketball. Pangako, hanggat graduate lang ako dito. Ano kaya ang mangyayari sa tatlo na ito at mukhang papunta ito sa isang love triangle? Sino ang mas gusto nyo, si Hina ba? O si Chanotsu? Comment nyo sa ibaba at dito na nagtatapos ang part 2 nanograms ating series. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mga high quality na recaps kagaya na ito.